Masarap ba, anak? Okay lang ba to? Bakit mo yung ginawa, nak? Bakit? Huwag ko raw kainin ang saging sa bagong bahay. Sa probinsya, may mga paniniwala na hindi basta-basta sinusunod lang dahil sa takot, kundi dahil may mga karanasan na pinanggalingan. Isa na doon ang paglalagay ng pagkain sa sulok ng bahay kapag bagong lipat. Sabi ng matatanda, para raw iyon sa mga hindi nakikita, mga nilalang na dumadalaw kapag tahimik na ang gabi. Kakabuo lang ng bahay namin. Amoy pa ang kahoy at semento, at halos wala pang gamit sa loob. Simple lang, pero masaya kami dahil sa wakas may sarili na kaming tahanan. Kinagabihan, napansin ko si Lolo na may inilalagay sa 4 na sulok ng bahay. Mga hinog na saging na maayos na nakaayos sa dahon. Para saan yan, Lo? Tanong ko, habang nakasandal sa pader. Tumingin siya sa akin, seryoso ang muka. Huwag mong galawin. Bukas mo na kainin. Sige po. Tumangulang ako, kahit hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang hintayin. Pero nung madaling araw, nagising ako sa gutom. Tahimik ang buong bahay. Wala akong naririnig, kundi ang mahinang hangin sa labas. Naglakad ako papunta sa sala, at doon ko nakita yung saging. Dilaw na dilaw, parang bagong pitas. Hindi ko napigilan. Isa lang sana, pero sunod-sunod na. Hanggang sa hindi ko namalayan, halos maubos ko na. Bumalik ako sa higaan na busog, walang iniisip. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw ni Mama. Bakit wala na ang saging? Napatayo ako agad. Kita ko ang galit sa mukha niya habang hawak ang dahon na pinaglagyan. Kinain ko po. Mahina akong sagot. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi na lang galit, parang may halong takot. Bakit mo yung ginawa? Sabi ni Lolo wag kainin. Hindi ako nakasagot. Lumabas si Lolo mula sa kwarto. Tahimik pero mabigat ang tingin sa akin. Hindi yun para sa atin. Di para kanino po? Tanong ko, nanginginig na ang boses ko. Hindi agad siya sumagot. Tumingin lang siya sa mga sulok ng bahay, parang may hinahanap. Para sa bumibisita sa gabi. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Pero base sa mukha nilang dalawa, hindi sila nagbibiro. Buong araw, mabigat ang pakiramdam ko. Parang may mali, pero hindi ko maipaliwanag. Pagsapit ng gabi, mas naging tahimik ang paligid. Wala halos dumadaan sa kalsada. Kahit mga aso, hindi tumatahol. Nakahiga ako, pero hindi ako makatulog. Hanggang sa may narinig akong kaluskos. Galing sa sala. Dahan-dahan akong bumangon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin palabas ng kwarto. Paglabas ko, madilim ang sala. Tanging ilaw lang galing sa labas ang pumapasok. At doon ko sila nakita. May mga anino sa bawat sulok ng bahay. Hindi malinaw ang hugis, pero alam mong may nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. Napatigil ako. Biglang may narinig akong mahinang boses. Nasaan ang sa amin? Parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Napaatras ako. Nanginginig na ang tuhod ko. Hindi ko alam ang gagawin. Mas lumakas ang boses. Sunod-sunod na yabag ang narinig ko. Hindi ko sila nakikita ng malinaw, pero ramdam ko na papalapit sila. Sumigaw ako. Ano nangyari? Nagising ang buong bahay. Nagbukas ng ilaw si Mama at sa isang iglap nawala ang lahat. Parang walang nangyari. Pero kita ko sa mukha ni Lolo, alam niya. Kinabukasan, bumili kami ng mas maraming saging. Mas marami kaysa dati. Inilagay ulit sa sulok ng bahay, mas maayos, parang alay. Simula noon, hindi ko na ginalaw. At tuwing gabi, kahit hindi ko sila nakikita, alam kong may dumadalaw pa rin. Hindi na sila galit, pero hindi ko na rin hinintay na magalit ulit sila.